Ayun, so nabalik normal na po yung unit natin, no? Ayan, buo na po ulit yung unit natin. And hindi natin kailangan na i-reprogram yung kanyang memory or bumili ng bagong mainboard dahil nakuha natin dun sa kanyang button yung pag-hard reset at sinet up natin yung kanyang factory settings kasi corrupted po yung kanyang memory, no? Ayan. Yan, so magandang araw sa inyo lahat mga paps and welcome back sa ating munting channel, no? So for today's video mayroon tayong gagawin, bali isang Sharp 32 inches, no? Yung model nito papakita natin mamaya kasi nasa may likuran. So testing muna natin para makita natin yung problema. Yan, saksak, standby siya. Yan, naka-standby siya. Pinutin natin yung kanyang power button na dito sa may ilalim. Wait, basta na yan dito. On natin, kapag nagkulay green yan, so ibig sabihin nag-oscillate po yung unit natin. Yun, nagkulay green siya. Nagkulay green siya pero wala po tayong makikitang picture, black screen talaga yung kanyang panel. Ayan, tapos balik standby na po siya. Ayun, balik standby po siya hanggang sa, ayun, labas na po yung kanyang blinking. Nabiblink na po yung kanyang standby. Ayan. So very common to nangyayari, no, sa Sharp. And pag ganito, it's either yung diode ng kanyang backlight yung problema or yung kanyang backlight mismo. So kahit napalitan mo to ng bagong backlight, papalitan mo ng bagong diode, kailangan mo talaga itong i-program or i-hard reset para may balik yung yung dati yung ating unit, no? Kasi kapag hindi po natin ito ni-reprogram or na-hard reset, ay hindi talaga ito maayos kahit na napalitan na ng backlight or diode. So buksan lang muna natin. Hindi pala, pakita natin yung model. Yan yung model nya sa may likod. Okay. So ito yung kanyang model, LC-32LA360D3. So iwan ko lang kung may program ba ako nito. Kapag wala, try natin dito sa kanyang button kung kaya ba natin i-hard reset yung mga ganitong model, no? So buksan lang muna natin. Yan, so continue tayo mga kateng, no? Bali yung chinik natin yung diode. Ayan, ayan itong diode sa may ilalim, kita nyo ba? Ayan, no? Ayan, chinik natin yun, okay po yung diode natin. Ayan, walang problema. So nung ma-check natin yung backlight, yung backlight pala yung problema niya. Pundi, halos mga 3 piraso lang po yung nakailaw. Ito po yung original, oh. Ayan, 3 strip po yan. Kada isang strip meron pong 6 na bulb yan. So bali 18 na bulb lahat yung ginamit dito. Then 3 piraso lang po yung nakailaw. So kailangan nating palitan lahat to para maganda yung trabaho natin and merong quality yung trabaho natin para iwas back job na rin, no? So ito na, sinimulan na po natin yung pagkabit ng factory cut na backlight natin ito. And so meron na tayong isang strip na kulang pa, hindi pa natin nalagyan. Naubusan kasi tayo ng ng hook-up wire. So ang gagamitin ko siguro, hanap lang siguro ako ng alternative o pamalit dun sa ating hook-up wire kasi naubusan yung tindahan na pinagbilhan natin, no? Ayan. So tatapusin ko lang muna to, tapos set up natin. Kasi kapag ganitong problema, kasi kahit napalitan mo na ng tubo ng buong backlight, kailangan mo pa rin i-hard reset yung unit. Kapag hindi kayo sa hard reset, i-reprogram talaga. Kapag walang files, kailangan talaga palitan ng mainboard. Ayan, no? So balik lang tayo pag natapos na natin to, may balik natin yung panel. Then magte-testing na tayo kung talagang mabiblink pa ba yung unit natin na to. So continue tayo mga paps. And ayan, naikabit na po natin ng bagong backlight yan, no? Factory cut po yung gamit natin. Then kumuha lang tayo ng alternative na pang ginawa nating hook up wire. Tapos yung ginamit natin is magnetic wire, yung mga long range na wiring natin doon sa mga negative niya. Gumamit tayo ng magnetic wire. Yan, meron lang siyang nilagyan natin ng higaan ng masking tape, no, para kung sakaling may may tawag dito, natanggal yung insulation ng ating magnetic wire, hindi po siya maging grounded dito sa may frame sa kanyang kaha. Ayun. So kasi okay yung diode, tapos sinik natin kanina pundi yung backlight. So binuksan na lang natin yung panel niya at yun nga, nakita natin na may problema sa backlight. Yung mga kadalasang nangyayari kasi mga nag-comment sa mga sa atin sa may channel natin,
hina-hard reset nila muna. Hindi mo na tinitingnan kung ano yung problema, backlight ba or yung diode. Kadalasan kasi yung mga customer yung ano tawag doon, yung mga customer yung gumagawa or nagsisilbing nagdi-DIY, no? So ginawa natin sa video is hard reset tayo, hindi nila alam na ni-repair mo natin yung backlight or yung diode bago natin ginawa yung hard reset. Kasi marami mga nagsasabi na bakit di pa rin umiilaw. Ginagawa nila yung procedure daw, yung pag-hard reset, pero bakit walang picture na lumalabas? Wala talagang picture na lumalabas dyan kasi pundi yung backlight. Ayan, kailangan mo natin i-repair yung backlight at saka or yung diode, yung kung sakaling yun yung problema bago natin i-hard reset. So big boy, patulong nga bisaglit big boy. Yan, check natin sa may negative. Tutok mo dyan. Ayan, ready na po yung backlight tester natin. Then ito yung positive side. Ayun. So nakailan na po lahat yung ipinalit natin yung backlight. Bali yung backlight ito is 3 volts po siya. 3 volts. Ayan. Gumana na po siya. So yung next natin gagawin nito is ititesting natin to kung hindi ba siya mabiblink. Pero kasi karang mga kadalasang experience natin, mga ganito, kahit napalitan mo na ng backlight, kahit napalitan mo ng diode, ano pa rin siya, blinking pa rin kasi corrupted po yung naging corrupted na po yung kanyang memory. So yun, so balik tayo kapag ibalik natin yung panel, no? Ayan, so ito, nabalik na po natin mga paps, no? Ayun, bali hindi pa natin binalik yung cover nito. Stand lang yung binalik natin, tsaka yung kanyang mga diffuser tsaka panel, no, para makapag-testing tayo. So saksak natin. Yan, saksak. Standby siya, naka-standby. So pindutin natin yung power button dito sa may likuran. Ayan, sana yun. Ito. Kulay green. Ayan. Umilaw yung backlight, oh. Pero walang display. Patay ulit. Then, balik sa standby. Ayun. Ayun, nagbi-blink na po yung kanyang standby red. So, corrupted nga yung kanyang memory. Kahit na pinalitan natin ng buong backlight, kailangan pala natin i-hard reset to para may balik ulit yung unit natin. Kasi corrupted na po yung memory. Kapag hindi to kaya dun sa ating pag-hard reset, ayan, dito kailangan ito itong reprogram kung meron tayong files. Kung wala tayong files, siguro ipapadala natin yung board or bibili tayo ng bagong mainboard. So yan lang yung mga option natin, no? Ayan. So bunutin ko muna. Ayan. So bali yung pag-hard reset pala nito ay itong joystick na to, ito. Tsaka yung power button, long press mo yan, long press mo lang to, long press, tapos sabay saksak. Kapag nakita mo na nagpa-flashing yung red at saka green dun sa kanyang indicator, release mo na, tapos up, down, up, then yung joystick na to, long press mo hanggang lalabas yung factory settings dito sa my screen. So yun yung sequence. Meron tayong ginawa na ganito at sana'y uobra dito sa unit na to, no? Ayan. So big boy, patulong nga big boy. Hawakan mo yung ayan. Wait, sandali lang. Pag sasabihin ko saksak mo, ha. Long press ko lang muna dito. Ayan. So long press ko lang. Long press. Saksak mo big boy. Yan, saksak si big boy. Nakasaksak. Yan, nagpa-flashing yung kanyang kulay red na indicator. Tapos release, up, down, up, then long press natin. Kaya bumukas siya, puti, pero long press natin hanggang lalabas yung kanyang factory settings. Long press lang natin, hold lang natin. Antayin natin lalabas yung kanyang factory settings. Ayun. Lumabas ba? Ayun, lumabas na. Kita nyo? Nakaharang yan, Ayan. Yun muna. Lumabas siya matapos nating ginawa yung setup, no? Long press joystick, tapos power button. Then magpa-flashing yung kulay red yung ating indicator dito. And then release natin, then up sa scroll button, up, down, up, then long press. Pilaw siya ng kulay puti. Long press rin natin yung joystick niya. Antayin natin lalabas yung kanyang factory settings. So yun, lumabas na po yung
factory settings natin, no? So kailangan natin ng remote. Pwede naman to sa remote mamaya. Kasi may nagtatanong na kung walang remote pwede bang yung procedure na pag-reset lang. So pwede yan, wait lang, gagawin natin yan mamaya. Pero ngayon meron tayong remote lang muna yung gagamitin natin. So punta tayo sa my page number 9. Kita nyo na, page number 1 po tayo. Lipat po tayo sa my page number 9. Kalimutan ko na kung saan banda yung paglipat nito. Wait, ayaw, baka sira yung remote natin. Wait lang, antayin ko lang. Pause muna natin, check muna natin yung remote, baka ano to, sira. So ito, continue tayo. Wala palang battery yung remote natin, kaya hindi siya gumana, pambihira. So ayun, meron tayong may battery na yung remote natin. So sa paglipat pala ng page nito, yung scroll yung gagamitin natin, yung scroll down. Tingnan nyo. Ayun, oh. Diba, scroll down. Punta tayo sa my page number 9. Wait, tagal. Ayan, page number 9. Ayan, page number 9, makikita natin, lamp error 6. Yung mga ibang unit ng Sharp, lamp error 5. Pero dito, meron siyang lamp error 6. Ito yung babaguhin natin, gawin natin 0 yan para mabalik normal yung unit natin. So, wait. Paglipat naman ng pababa, ito yung gagamitin natin yung channel. Ayan. Punta tayo sa may, ayan, lamp error, tapos enter natin para maging 0 yan. I-enter ng gitna. Ito. Pag enter natin, naging 0 po yan. So balik po tayo sa page number 2. Page number 2. Ayan, factory init general. So enter lang po natin yan. I-enter po natin. Enter. Okay, mag-enter ka. Ayan, tapos enter ulit, then patayin natin yung unit, bunutin natin. Ayan, so magbilang tayo ng 5 seconds. 1 2 3 4 5, then saksak natin ulit. Ayan, saksak natin ulit. Tingnan natin kung mag-standby siya. So, yun siya standby, no? Pinutin natin yung power button dito sa may likod niya. Yan, nagkulay green siya. Diretso na po yung kanyang kulay green. Tingnan natin kung makakapa-display yung unit natin. Ayun, no? So, parang ano siya, factory reset niya. Kasi bumalik siya sa dating setup niya, yung parang factory setup niya. Ayan, thank you for purchasing our Sharp Liquid Crystal Television. Please enter to start the wizard. Ayan, so nabasa nyo ba? Ayan, no? So, enter lang natin. Enter. Ayan, parang iset natin to ng parang bagong bili natin yung unit. Ayan, language, oh. Okay, English, tapos location and time, Philippines. And TV location, home po tayo. Ayan, channel search, DTV at ETB. Ayan, okay, enter. Channel search, digit, ayan. So, area code natin dito, 3600. Ayan, okay, enter natin yan. Then start. So, magsa-start po tayo by entering. Ayan, start. So, wala po tayong channel dyan. So, ang gagawin natin ngayon, maging 100 yan, tapos lipat tayo dun sa ibang input, bali sa mga siguro EV, kasi sira yung antenna natin eh. Pero sa customer na to, balik siya sa may kapag cable siya, kailangan niyang ito program. Madali na naman, meron namang dito lang naman yan sa remote, kayang-kaya na ng mga customer, no, na gawin. Ayan. So bago natin antayin yan, pa-post muna natin yung video kasi para hindi siya haba, no. Ayan. So ito, continue tayo, no. Completed na po tayo. So enter natin ng okay. Ayun, nagka-raster na po siya. Ayan. So patayin natin. Off. Ayun. So meron siyang standby, di ba? Bunutin natin. Ayan. So wala yung kanyang standby. Saksak natin ulit. Standby.
Power on natin. Kulay green. Abangan natin yung bakit kung hindi na ba siya babalik sa pagbiblinking, no? Ayun. 'Di ba? Goods na po yung unit natin. So hindi natin kailangan bumili ng bagong mainboard. At hindi na rin kailangan natin ng i-reprogram yung unit na to. Nakuha natin dun sa kanyang hard reset, no? So ayan, balik na tayo sa may input kung okay na ba. Pamaga ganito, wala kasi kaming cable line, tapos sira pa yung antenna namin dito sa shop. Sabihin natin sa may kung ginagamit niya i-cable line, so kailangan niya i-auto program yung unit na to kasi parang nabago natin yung parang na-fresh natin yung kanyang memory. Bali yung dating memory niya na-erase natin, tapos parang bumalik siya sa factory setup or factory settings nung talaga bagong bili yung unit, yung binili mo siya ng bago. Ayan. So tama ba yung pagka-explain natin? Mabihira, ang hirap mag-Tagalog So input, yan yung input niya. Lipat tayo sa yung input ata yung EB, input 4. Tingnan natin. Ayan nga video 1. Yung input 4 yung video po natin. So lipat tayo ulit. Doon na lang tayo sa TV. Ayan. Yun. So hanggang dito lang po yung video natin mga paps, no? And kahit papaano sana naman ako kaya i-this thing ginawa ngayon. Nasagot na po natin yung mga katanungan dun sa mga previous video natin, no, sa my main channel at saka sa channel na to, na ganun po yung procedure. Medyo mahaba nga lang yung procedure, pero sundan nyo lang at paniguradong magagawa yung unit nyo, magagawa yung TV, no. Pero sa mga sa mga technician lang po to, bawal po to sa mga customer kasi yung pagpalit ng panel is pagpalit ng backlight is hindi po yun madali. Yun yung pinakamahirap na trabaho, yung pagpalit ng backlight, kasi babaklisin mo siya lahat, tatanggalin mo yung panel, tatanggalin mo yung diffuser, magkabit ka ng backlight, tapos ibabalik mo yung panel. Yun yung pinaka-risky na trabaho. So kailangan po talaga ng mga professional yan. Hindi ko nire-recommend sa mga customer na kayo po yung mismo yung gumawa. Paggawa nyo lang sa authorized service technician, no? Ayan, so maraming salamat sa natsagang nanood. May God be with us always, and this is your service D technician. See you in the next video. Bye bye.